Hi there mga beloved kong soulmates! Kamusta pa kayong lahat? Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi na abangan. Sinusubaybayan pinakamahal na Ranso Tarot Channel. Kamusta pong lahat? Mega shoutout po sa lahat na ating mga pinakamahal na soulmates. Lalong-lalo na po sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers o OFWs na laging nakaabang nanonood. Saan mo panig po kayo ng mundo naroon, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta. And again, kapag bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Kapag nagustuhan nyo po, mag-comment po kayo. Nag-reply po ako sa inyong mga comments. At the same time, please do like and share na rin po nating videos. Okay? Pag natin pang patagalin pang ating pong reading ngayon ay reading for 2026 ating mga pinakamahal na nasa sign ng Pisces. I know that you've been so excited. I know that matagal nyo lang inantay ang reading na ito. Sige, Pisces, para sa inyo to general reading sa taong 2026. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta. Magtutuloy-tuloy na po ito ang ating reading. Matagal po na panahon na nawala ng inyong lingkod, but rest assured that this will continue. Lagi nyo na po ako makikita sa inyong mga YouTube walls. At the same time, kapag sinerch nyo po ang video nyo, makakaasa po kayo na meron na po kayong reading na aasahan sa inyong lingkod. Sige, let's shuffle para sa inyo, Pisces. Okay, let's begin. Kunin na natin inyong 10 barahan, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Please give us the 10 cards for Pisces. Pasensya na po kami konting ingay sa background kaya narinig simula sa kapitbahay. But I will do my best para po maintindihan niyo po o makafocus po kayo sa ating reading. Meron na po tayong dalawa. Ilagay po natin dito. 8 cards. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Again, hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo sapagkat kung wala po kayo ay wala ang success ng Renzo Tarot Channel. Okay? 4, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng 6 cards pa, please. Spirit Universe, Spirit Guides. Ayun, may nahulog. Ito. 5. 5 pa po. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 5 cards, please, for Pisces. Yun. 6. 7. Kunin natin 3. Last 3 cards, please. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Okay, nahulog pa. Ganito pong nagpapakita. Ibabalik po natin. Meron na po tayong 8. Last 2 cards, Pisces. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 2 cards, please, for Pisces. Merong isa. And ito, kunin ko na ito nagpapakita. Although hindi ito manon. Okay. Pisces, kompleto na yung 10 baraha. Hindi natin papatagalin pa. Okay? Sige, lagay natin sa gilid. Let's begin, Pisces, your 2026 general reading with a, wow, this is a beautiful opening card. 6 of Cups. Bountiful harvest, at the same time full of, parang umaapaw siya ng blessings. It seems that the energy I can feel here 2026 will be a harvest season for you. Tingnan mo. Aanihin mo lahat ng bunga ng mga pinagharapan mo, ng mga efforts na nilaan mo, mga sleepless nights na nangyari sa'yo just for this thing to happen, para makamit mo na itong bagay na to. And this 6 of Cups is confirming that Pisces this year ay makakamit mo na ito. Kung ano man niyang bagay na matagal mo nang gustong makuha or mangyari, ay 2026 will be a year of fulfillment. Yan na yung panahon na mangyayari to or makukuha mo itong bagay na to. Yan, no? 6 of Cups. Hindi lang siya basta cups, may mga flowers, may mga laman. At the same time, kapag nakuha mo to, talagang overflowing ito kasi hindi lang basta-basta to ikaw ang makikinabang, but tingnan mo yan, mag-share ka pa. You will be sharing this blessing to other people, to your family members, to your friends, at kung sino pa man ang mga taong nais mong tulungan. Congratulations for a very beautiful opening card, Pisces, and I am confident na magtutuloy-tuloy ito. Pangalawa, okay. 2 of Swords. Look at this one. 2026, there will be new opportunities that will arise. Ayan, kung titignan mo sa background, may mga isla, may mga maliliit na isla na lilitaw. It means that there are some new offers na ibibigay sa iyo, and kinakailangan mo dito ng lakas ng loob, ng talino, because this will be a big decision making. Ayan, titimbangin mo ang lahat kung alin ba ang dapat mong pasukin, alin ba ang pagkakatiwalaan mo, ano ba
pag-aaralan mo muna 'to, magre-research ka, hihingi ka muna ng payo, ng advices ng mga tao sa paligid mo o mga pinagkakatiwalaan mo. But this is a very beautiful card because options means ibig sabihin at least kahit papaano there's some improvement na nangyayari sa inyo, Pisces. Ayan, no? Options or ibig sabihin there will be new opportunities that will arise katulad ng mga isla sa likod and it will involve decision making. But I know kayang-kaya mo yan, Pisces, pagdating na sa pagdidesisyon. Alam kong tiwala ako na kayang-kaya mong um, makapag-isip ng maayos para sa malaking desisyon na yan ang gagawin mo. Okay? Pangatlo, Nine of Swords. Ano daw to, Pisces? Talagang itong bagay na to na talagang hindi nagpapatulog sa iyo sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan, or there is a very big thing. Talagang meron napakalaking bagay na that keeps you thinking, always thinking deeply, malalim ang iniisip mo to the point na hindi ka nakakatulog na maayos, naapektuhan na yung sleep pattern mo. Maybe some of you are suffering from insomnia, you're awake at night, but in the morning you're sleeping, something like that. Hindi na maayos ang sleep pattern mo. It's because you've been affected by these things na talagang iniisip mo. Of course, talagang hindi naman pwedeng isipin kasi maapektuhan ka nito. But ito pinapakita nito, Pisces, na there are things na talagang gumugulo sa isipan mo lately. Ano ba ito? Tingnan natin. But human as we are, talagang tao lang tayo, hindi maiwasan may dumating na problema, mga isipin, lalong-lalo na kapag mag-isa mo lang na sinosolve ito, mag-isa mo lang na dinadala itong mga bagay o problema na ito. Okay? Are you still okay? I hope you're healthy, ha? I hope you're safe and you're happy. Pang-apat, ito. Eight of Cups. Look at this one. Okay. You need to move away. Siguro isa din dito sa nakakadagdag dito sa sleepless nights mo is because parang martyr. Nakaka-feel ako dito ng energy na parang hinahawakan mo pa rin. You're still holding on sa isang sitwasyon or isang bagay na alam mo naman na kahit hindi ka na walang naibabalik sa iyo na value or parang wala ka nang napapakinabangan nito, but you still holding on to it. Or siguro kinikip mo pa rin itong mga tao sa paligid mo na puro problema naman ang naibibigay sa iyo or ang ibinabalik. This is the best time, please, Pisces. This Eight of Cups is reminding you to move away, to cut ties with that people, with that situation para sa iyong kabubuti. Hindi mo na pwedeng patagalin pa na suluhin ito or talagang patagalin pa itong mga bagay ito because it will affect you not only physically but mentally. You will be drained. I-drain ka nitong mga sitwasyon na ito, itong mga tao na to. If you know it, kung ano man yung bagay na talagang pinangahawakan mo pa pero alam mo parang imposible nang mag-work out pa in your favor or talagang puro nega or toxicity ang idinudulot sa'yo, please move away from it. This is the best time to end. Okay, tapusin ito or magpakalayo-layo na. Okay? You need to help yourself. Ikaw mismo, Pisces, na makakatulong sa sarili mo. That's why you need to make an action. It takes drastic action or quick action para settle tong bagay na to. Ito, tingnan mo. Ino-confirm talaga, kailangan mo nang bunutin yung mga swords na yan. Yung mga bagay na yan talagang, yan yung tumutusok sa'yo. Yan yung nagpapabigat sa'yo. Yan yung mga bagay na nagpapasakit sa ulo mo, but you still keep holding on it. Ayun, no, ano pa bang card ang nais nating hingin? Ayun, no, Seven of Swords is telling you, is reminding you, Pisces, please make an action today, tomorrow. Ngayon na, hindi na pwedeng patagalin pa. It's because talagang lalala ang sakit ng puso mo, ang sakit ng ulo mo kapag talagang you still hold on to it. Talagang in-entertain mo pa rin itong mga tao na to, itong sitwasyon na to. Please, I know, you're not happy anymore. You're very sad. You're very anxious. Talagang, but still, why? Ano pa ba? Kahit gaano kalaki, kahit gaano kahabang panahon na ginugol mo dyan, if it's not working for you anymore, please do your part, Pisces, na umalis na dyan sa sitwasyon na yan. Hindi ka yan matutulungan. You need to move away and start a new thing. You need to hindi madali magsimula muli. Hindi madali na bumangon, but if it is necessary, kung kailangan na talagang lumayo or tapusin na yung mga bagay na yan, kailangan. Wala kang ibang choice, but you need to move forward. Okay? Tapos na tayo sa ating first row, Pisces. Second row, pang-anim mong baraha. Talaga. Kino-confirm talaga. The cards are not lying. Tingnan mo, Tower, ending, magko-collapse.
Okay. Bahala ka kapag hindi ka gumawa ng action, kapag magpatuloy ka pa na diyan, Pisces, siguro the tower, the universe na mismo ang nagsasabi through this card na siya mismo ang tatapos dyan. Baka mas masaktan ka pa kapag ang universe ang kumuha niyan sa'yo, tumapos niyan, or kung si universe na mismo gumawa ng paraan para makalayo ka dyan sa bagay na yan. Huwag nang hayaan na dumating pa ito with this tower card. The universe is confirming that there's something needs to end. Kailangan meron kang tapusin. Kailangan mo nang ikat, putulin na ito. Hindi na ito nakakatulong sa'yo. Ano? Tower, collapse. Talagang may magko-collapse, may matatapos, may masisira. Okay? Huwag mo na antayin na si universe pang gumawa ng paraan, baka mamaya hindi mo pa kayanin ang sakit. Baka ma-disappoint siya pa. That's why ulitin ko, the universe is telling you with these cards, tatlong sunod-sunod na cards na nagsasabi na kailangan mo talagang lumayo. Kailangan mo nang tapusin ito. Okay, Pisces? Huwag mo nang patagalin ito. Huwag ka nang mag-antay pa na baka mas malala, mas masakit na paraan ang gawin ng universe para for you to realize, para matauhan ka. Okay? Kailangan mo na talagang matauhan. You need to wake up. You need to shake your heads off. Wala nang dapat sayangin na oras. Two of Pentacles. It includes balance. Kasi kailangan mo daw talagang balansehin ang buhay mo. Kasi ngayon nakakaroon ng disbalance or imbalance. Puro parang nauubos na yun, nade-drain yung energy mo sa sitwasyon na yan. Nauubos na yung efforts mo, energy mo sa kakabigay, take ng efforts, but there's no reciprocation, walang balik. Kaya nga sabi ko, i-drain ka lang yan. You need, for yourself, para sa buhay mo na maging balance, kailangan mo na talagang, you need a restart, you need to refresh, you need to have a way para bumangon, to have a new chapter in your life. With these two pentacles, it involves money, but na-apektuhin na rin daw yung takbo ng finances mo with these things. Kasi parang nangyayari, parang nabubudol ka eh. Parang na-hypnotize ka na puro give, walang pabalik. Okay? Hindi pwedeng ganoon, Pisces. You need to wake up. Kailangan mo na magising sa katotohanan. Kailangan mo na kung tapusin kung ano man yung bagay na yan na nagpapahirap sa'yo. And talagang, you're carrying a very big, very heavy burden sa puso mo. Okay? Hindi pwede. You do not deserve that, Pisces. Napakabuti mong tao, napakalinis ng puso mo. Hindi ka pwede. Huwag mong hahayaan na masira lang yan dahil sa maybe because of your love, of your empathy. I know. Hindi pwedeng ganun ako. Oh. You are very intelligent. You're very skillful. Nasa yun ang lahat with this magician card. Kayang-kaya mo. Si universe mo nagsasabi, ayan oh. Ayan yung cups, andyan yung pentacles, andyan yung sword, andyan yung one sa tables. You deserve to be happy. The magician card is the universe is telling you na kahit anong gawin mo, actually, magsasucceed ka. Bakit mo dinedwell, inuubos ang energy mo sa isang bagay na yan? Marami ka pang opportunities na parte. Marami pang mga bagay na maaari magbukas na doors of opportunities para sa'yo. That's why, Pisces, ulitin ko, make an action. Hindi lang yan ang mundo, napakalawak ng mundo. Napakarami mga bagay na pwede kang subukan. With this magician card, you are assured that a lot of beautiful things are still waiting for you. Hindi lang yan. Hindi ka lang dyan pwedeng ubusin ang oras at panahon mo. Okay? Napakatalino mo yun, no? Na may tsura ka, talented ka, you are blessed with natural gifts. Bakit hindi mo subukan, hindi mo gamitin? Bakit mo inuubos ang oras mo at efforts mo sa tao na yan, sa sitwasyon na yan that is not helping you? It's not working anymore on your favor. Please, Pisces, listen. Kapag napanood mo ito na yung best time. This is the best time para matauhan ka. Kailangan mo mapanood ito. I am praying na maraming Pisces ang makapanood ito. Ayan na naman. Pera. You need to hold on. Kailangan talaga, kasi puro kalabas ng pera, puro bigay, puro ka nahahatakan. Hindi pwedeng ganun. You need to hold on, natapakan mo, the universe is telling you, talagang kailangan mo alagaan itong mga to. Hindi mo kailangan isipin na, marami pa naman akong pera, marami akong resources, marami akong mga taong pwedeng lapitan in case, no. Dahil lang, ibibigay mo lang sa mga taong yan, sa sitwasyon na yan, you know it's not working for you anymore. Why? Gusto mong patayuan ka ng ribulto para maging bayani, Pisces? Ano pang gusto mo? Kailan mo tutulungan ang sarili mo? I'm asking this question I'm throwing this question for you. Kailangan mo tutulungan ang sarili mo. Kapag drain ka na, ubos ka na ito, this Six of Pentacles is reminding you, this Four of Pentacles is reminding you to also need
to pangalagaan your resources. Kailangan mong pangalagaan to. Huwag puro bigay, puro labas. I-drain ka talaga ng taong yan. I-drain ka talaga ng sitwasyon na yan. Yung trabaho yan, whatsoever, kung ano man yan, bisyo man yan. Please, tapusin na ito, Pisces. You need to move away from this. Whether you like it or not. Huwag mo na hintayin, sabi ko nga na si universe na magtapos ito ba sa mas masakit na paraan bago ka matauhan. Pera. 10th and last card, tapusan ka to, Pisces, ha? Oh, Pentacles na naman. Meron talaga, at least meron ka daw ipon, meron ka daw mga parating, meron ka daw mga, at least somehow hindi ka naghihirap sa pera in terms of finances, resources, but why? But why are you dwelling? Why are you wasting your time with that things? Please, cut it off. This page of Pentacles is telling you that the universe is telling you that there's still a beautiful future ahead of you. Itong mga bagay na ito, napakarami na maaaring pumapasukan, magbibigay pa rin tayo sa stability in terms of finances. Malaking sahod, malaking kita. Hindi lang yan. Hindi lang yung kasalukuyan yung maaaring mo pagkakitaan o diyan ka mag-grow. I know that hindi ka na happy dyan, toxic na yan. Bakit andyan ka pa? Tapusin mo na yan, umalis ka na dyan. Marami pang mga opportunities ang parating sa'yo. Magugulat ka, madidiscover mo to. May mga taong pa ibibigay sa universe sa'yo na magiging network para makatulong sa'yo. Para madiscover mo kung ano man ang may skills na meron ka pala na hindi for a long time, hindi mo na discover because you dwell on that situation. Akala mo yan na talaga trabaho na yan hanggang matapos, hanggang mo retire ka, tumanda ka dyan. No, that's not how the universe is turning our life in this universe. We need to go to the flow. Kailangan lang natin sabayan kung anong plano niya, kung ano ang nais niya sa atin. Although sometimes masakit ang paraan, may tinatapos, may nawawala, but we need to get up. Kailangan nating bumangon. Kailangan pa natin magtiwala na sa dahilan na sa bawat mga pagsubok, sa bawat pagtatapos ay merong mas magandang plano, mas magandang may dahilan ang lahat kung bakit nangyayari ito sa atin. Pisces, again, a reminder to sum this very beautiful reading, kailangan mo talagang umalis, tapusin na yan. Kailangan mo nang piliin mo ng sarili mo, piliin ang mas makakatulong sa'yo, lalong-lalo na you are very drained. Talagang hirap na hirap ka sa kasalukuyan mong sitwasyon. Again, I'm very thankful. Sinamahan niyo muli ako sa napakagandang reading na to. I'm praying na maraming nasa sign ng Pisces ang makapanood nito ngayon. Please, bago ka po sa ating channel at nagustuhan niyo po ang ating reading ngayon, mag-comment po kayo. I am replying to the comments, like, share, and of course, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong mapinagmahal kong Pisces, sa inyong laging pagsama. Nasaan man kayo ngayon, anumang ginagawa niyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.